Sa gitna ng mga pagsubok at ligalig sa buhay, paano natin ito mapagtatagumpayan? Paano natin matitiyak na tama ang ating mga desisyon sa buhay? Pakinggan ang palatuntunang Salita ng Diyos, ang Gabay. Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal po naming taga-subaybay. Sa pagkakataon pong ito ay inaanyayahan namin kayong muli na samahan kami dito po sa ating programa, Salita ng Diyos, ang Gabay. Ako po ang inyong makakasama, ang kapatid na Wally Taray. Ako naman po ang kapatid na Vincent Valdez, bumabati po sa inyo ng isang magandang araw at naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Magandang araw po kapatid na Wally. Magandang araw kapatid na Vincent at sa pagkakataong ito ay ipagpapatuloy natin ang pagtalakay tungkol sa mga gabay na mula sa ating Panginoon Diyos ukol sa sambahayan o sa pamilya ng mga lingkod ng ating Panginoon Diyos. Karaniwan na po na kapag ka ang isang lalaki o isang babae ay lumulusong sa pag-aasawa, ay bumubuo sila ng mga magagandang pangarap para doon sa itatatag nilang sambahayan. Isa sa kanilang pinaplano ay ang pagkakaroon ng mga anak at kung meron ng mga anak ay pinaghahandaan naman nila yung pagkaroon ng magandang kapalaran o magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Sabi nga walang mabuting magulang ang hindi naghangad ng magandang kapalaran para sa kanilang mga anak. Ginagawa ng magulang ang lahat para sa ikatutupad ng magagandang pangarap nilang yon para sa kanilang mga anak. At kung merong pananagutan ng mga magulang, meron silang kani-kanilang obligasyon o tungkulin bilang mag-asawa at tungkulin nila sa kanilang mga anak. Meron din namang pananagutan ang mga anak na dapat nilang gawin at tuparin para sa ganun ay mangyari yung hinahangad nila ng magandang kapalaran. Ano ba ang pananagutan ng mga anak? Para sa ganun ay matamo nila yung magandang kapalaran na kaloob ng ating Panginoon Diyos. Dito po sa Efeso 6:1 hanggang 3, pakinggan po natin at ganito po ang nakasulat sa Biblia. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako: ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Ayon sa Biblia, pananagutan po ng mga anak na sundin at igalang ang kanilang ama at ina o ang kanilang mga magulang. Sabi ni Apostol Pablo, mga anak, sundin anya ninyong inyong magulang sapagkat ito ang nararapat. At igalang ang ama at ina. Sa makatwid, ang pagsunod at paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang ay hindi tungkulin lang nila sa kanilang magulang kundi ito ay tungkulin o sagutin ng anak sa ating Panginoon Diyos. At ang kawalan naman ng respeto ng anak sa kanilang mga magulang ay hindi lamang kasalanan sa magulang, kundi kasalanan higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Gaano kahalaga pagka nasusunod o natutugunan ng mga anak itong kaloobang ito ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi po ni Apostol Pablo, ito anya ang unang utos na may kalakip na pangako. At ano yung pangako na yon? Nilinaw din niya, ang sabi, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Kaya sa mga nakikinig po sa atin na mga anak, kung tatanungin po natin sila kung gusto nila ng isang maginhawa, isang malawig o mahabang buhay, tiyak naman ang isasagot ng ating mga taga-subaybay, gusto nila ang isang maginhawa at isang malawig na buhay. Ang dapat nating gawin, sundin at igalang natin ang atin pong mga magulang. Dahil napakalaki ng kinalaman ng wastong pakikitungo o pagtrato ng mga anak sa kanilang mga magulang
sa ikapagkakaroon nila ng maginhawa, malawig at mabuting buhay. Sana ito ay nauunawaan ng mga anak at ito ang dapat na gawin. Ano ang naihahayag o napatutunayan kapag ang anak ay masunurin at marunong gumalang sa kanilang mga magulang? Sa Efeso 6:4, sa ibang salin naman ng Biblia, ganito pong nakasulat. At kayo namang mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasasama ng loob ng mga anak ninyo. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Sabi rito, palakihin anya ninyo at tinutukoy ay yung mga anak ng may disiplina at turuan ng aral ng Panginoon. Kaya pagka ang anak ay masunurin, magalang sa magulang, katumbas yun na napalaki sila sa disiplina na aral o naturuan ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya, nasa tamang pagpapalaki at pagtuturo ng magulang sa kanilang mga anak ang ikapagiging magalang at ang ikapagiging masunurin ng mga anak. Naihahayag lamang nito, kapatid na Vincent, na napalaki nila ng may disiplina yung kanilang anak. Opo, sa mga magulang po na nakasubaybay sa atin ngayon, kung tatanungin natin sila kung gusto nilang maging magalang, pasunurin kanilang mga anak, tiyak naman ang isasagot ng ating mga taga-subaybay, gusto nila na maging magagalang at masunurin ng kanilang mga anak. Ito pa rin po natin ang ating tungkulin. Magturo po tayo. Dumisiplina po tayo. Alalahanin po nating lagi na ang parenting o yung pagiging magulang ay kapwa sagutin ng ama at ng ina. Na kung sinisikap man ng mga magulang na maipagkaloob o maiprovide ang pananagutan o ang pangangailangan, material ng kanilang mga anak, wag naman po sanang mapabayaan yung kanilang pananagutan ukol sa tamang parenting at higit sa lahat yung pagtuturo ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. At sa panig po naman ng mga anak, mga sumusubaybay sa atin ng mga kabataan, huwag sanang sasama ang loob ninyo pagka sila ay nadidisiplina, kapatid na Vincent. Kundi dapat ay namamalagi yung respeto, yung paggalang nila sa kanilang mga magulang. Yan ang kalooban ng ating Panginoon Diyos Bakit dapat pahalagahan at igalang ng mga anak ang ginagawang pagdidisiplina sa kanila ng kanilang mga magulang? Ito po sa Hebreo 12:9 hanggang 10, ganito po ang nakasulat. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil diyan ay iginagalang natin sila. Hindi ba't upang tayo'y mabuhay? Mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayun din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Kaya dapat na pahalagahan, galang ng mga anak, ang ginagawang pagdisiplina sa kanila ng kanilang mga magulang sabagat ang sabi po sa Biblia, dinidisiplinaan niya tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Yan sana ang maintindihan ng mga anak pagka sila ay dinidisiplina ng kanilang mga magulang. Nasabi nga natin kanina, hindi dapat na sumama ang loob ng mga anak Walang dahilan para sila magrebelde. sapagkat ang pagunahing layunin ng mga magulang ay yung ikabubuti ng kanilang mga anak. Yung kahulugan po ng salitang disiplina, katumbas po sa talatang ito na ating binasa, kasing kahulugan din ng pagtuturo, sa pagsunod, sa mga tuntunin, maging sa wastong pag-uugali. Kalakip din yan, kung kinakailangan, yung paglalapat ng parusa para i-correct, ika nga, o ituwid
yung mga nagagawang pagkakamali ng ating mga anak. Bakit ang pagdidisiplina sa mga anak ay tungo sa kanilang ikabubuti? Ano ba dahilan kung bakit pag sila'y napalaki sa mga aral ng ating Panginoon Diyos, ay tiyak na sila'y mapapabuti? Basahin po natin sa unang Juan, sa 2:14, ganito po ang nakasulat. Sumusulat ako sa inyo mga anak, dahil nakilala nyo na ang Ama. Sumusulat ako sa inyo mga ama, dahil nakilala nyo na siya na mula pa sa pasimula ay nariyan na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan, dahil matatag ang inyong pananampalataya. Sinusunod ninyo ang salita ng Diyos at nalupig na ninyo si Satanas. Kaya po, napakahalaga na ang mga anak ay nadidisiplina at napalalaki sa mga aral ng ating Panginoong Diyos, sapagkat ang sabi po sa talatang ito na ating binasa, mga kabataan, matatag ang inyong pananampalataya dahil sinusunod ninyo ang salita ng Diyos at nalupig na anya si Satanas. Sa makatwid, kapag napalaki po ang anak sa disiplina ng pagsunod sa mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat po sa Biblia, pagiging matatag at matibay ang kanyang pananampalataya. Kaya sa hangarin ng ating namamahala, kapatid na Eduardo Manalo, na matulungan ng mga magulang sa wastong pagpapalaki sa mga anak nang naaayon sa mga aral ng ating Panginoon Diyos, ay itinatag sa loob ng Iglesia ni Cristo yung mga kapisanan na kinabibilangan ng mga kabataan. Opo. Meron tayong tinatawag na kadiwa, na ang katumbas nito ay kabataan may diwang wagas. Yan ay mula dun sa edad na 18 pataas na wala pang asawa. Opo, at meron din tayong kapisanang pangsambahayan na tinatawag na binhi. Kabilang naman dyan, yung mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo na bautisado na mula edad 12 hanggang 17. At meron ding itinatag ang pamamahala na aktibidad pangsambahayan na tinatawag na Iglesia ni Cristo Family Hour. Yan po ay isinasagawa once a week sa bawat sambahayan sa loob ng Iglesia ni Cristo, doon sa mga schedule na available lang bawat family members, tinitipon ng mga magulang, sama-samang nananalangin sa ating Panginoong Diyos, may binabasang mensahe na inihanda ng pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo na kinapapalooban din ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. At doon sa ganung mga pagkakataon po, kapatid na Wally, ay napag-uusapan din ng mga magulang at mga anak yung sitwasyon nila. Nakakamusta po ng magulang kanilang mga anak. Tama yun. Kaya sa ganyang tinatawag nating family hour, hindi lang natitipon ang bawat miyembro ng pamilya at nakapagdaraos ng sama-samang panalangin, kundi natatanong ng magulang, ano ba yung mga aktibidad ng mga anak? Sino-sino yung mga kaibigan nila? Sino-sino yung mga kasama nila? Sa gayon ay bahagi ng pagsubaybay magulang po sa kanilang mga anak. Kaya nga, ang bawat pamilyang Iglesia ni Cristo ay dapat na nagsasagawa ng tinatawag nating family hour. Opo. Ano ang tiyak na ibubunga sa mga anak o mga kabataan na natuto at nasanay o naturuan, na-train sila sa pagsunod sa mga aral ng ating Panginoon Diyos na itinuro sa kanila? Ito po sa Kawikaan 23:12 hanggang 18, ganito po ang nakasulat. Huwag kang hihiwalay sa mabubuting aral at pakinggan mong mabuti ang salita ng karunungan. Disiplinahin mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Manapay ililigtas mo ang kanyang buhay. Anak, matutuwa ako kung lalabas kang matalino. Makadarama ako ng pagmamalaki kung ang mga salita mo ay may karunungan. Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Bagkus igalang mo ang Panginoon habang ikaw ay nabubuhay. Kung magkagayon ay gaganda ang iyong kinabukasan. Ayon sa Biblia, kapag ka hindi hiniwalayan ang mabubuting aral, tiniyak po kung magkagayunan niya ay gaganda ang iyong
kinabukasan. Hindi ba't yan nga ang pangarap ng mga kabataan? Hindi ba, kapatid na Vince? Opo. Kaya nagsisikap sa pag-aaral yung mga kabataan kung gusto nila magkaroon ng magandang kinabukasan. Opo. At yan din ang pangarap ng mga magulang. Kaya ang mga magulang ay nagsisikap para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Pero para mangyari yan, hindi po tayo dapat na humiwalay kailanman sa mabubuting aral o sa mga aral ng ating Panginoong Diyos. At ano ang hindi dapat iwasang gawin ng mga magulang para sa ganun ay huwag humiwalay yung anak sa mabuting aral? Mahalaga po na maipapansin natin ito sa ating mga taga-subaybay, lalo na ngayong mga magulang. Ang banggit ng Biblia, disiplinahin mo anya ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay, manapay ililigtas mo ang kanyang buhay. Sa makatwid, ang mabuting magulang, ang mabuting parenting, ay hindi po konsentidor. Oo, hindi kinukonsinti yung maling gawain ng anak. Opo. At hindi po nag-uurong ng pamalo kung hinihingi ng sitwasyon. Regardless na sinasabi ng ibang mga kung magpakilala ay mga parenting experts. Ang binabasa po natin, aral po ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi dapat anyang nag-uurong ng pamalo. Hindi para saktan lang ang anak. Hindi para parusahan lang Oo. ang anak. Kundi para magtanda sa nagawang kamalian at maituwid yung kanyang nagawang kasalanan. Kaya yung mga naririnig natin, nababalitaan natin ngayon, na yung mga anak ay nagagalit pagka sila dinidisiplina ng magulang. Sumasama yung kanilang loob. At ang kanilang pagtuturing sa magulang nila, pag dinisiplina sila, masama yung kanilang magulang. Mali pala yung ganong kaisipan. Nakalulungkot po yung ganong mga sitwasyon na gano'n na lang kung sagot-sagutin ng ibang mga anak yung kanilang mga magulang. Pero sa kabilang banda, kung pupunahin naman ang mga magulang yung mali na nagagawa ng kanilang mga anak, ay kailangan din naman na batiin yung tamang nagagawa. Tawagin po ng iba yan ay positive reinforcement. Dapat purihin yung mga anak pagka gumagawa naman ng tama. Opo. Para nang sa ganun ay hindi lang nila isipin na puro mali lang yung nakikita sa kanila at kapag gumagawa sila ng tama, hindi na sila napapansin. Halimbawa, yung anak masipag mag-aral. Opo. Wala nang masama na batiin sa ng magulang niya. Opo. Turuan yung anak na magsikap pa para sa kanilang kinabukasan. Opo. Dahil sa kapag umani naman ng tagumpay at parangal yung anak, halimbawa, dahil sa kanyang pagiging masipag at masikap sa pag-aaral, ang unang-unang proud, walang iba kundi yung magulang. Alamin pa natin, kapatid na Vincent, ano pa yung dapat gawin ng mga anak para sa kanilang kinabukasan? Basahin po natin sa Kawikaan 23:19 hanggang 22, ganito po ang nakasulat. Pakinggan po natin. Anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain, pagkat sila'y masasadlak sa kahirapan. Darating ang panahong magdadamit ng basahan. Pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay at huwag hahamakin ang iyong ina kapag siya'y matanda na. Ang sabi ng Biblia sa mga kabataan, anak, maging matalino ka at pag-isipan mo anyang mabuti ang iyong buhay. Kaya ang matalinong anak, ginagamit ang kanyang kabataan para paghandaan ang kinabukasan. Hindi po ito sinasayang sa kalayawan. Kaya ang mabuting anak ay ginagawa niya yung kaukulang paghahanda para sa hinaharap. Dahil sa nauunawaan niya, hindi habang panahon ay kapiling niya yung kanyang mga magulang. Totoo po yan. Darating ang panahon na magkakahiwalay. Halimbawa, magtatatag na ng sariling pamilya yung anak, hihiwalay na siya sa kanyang mga magulang.
at siya na yung bubuo ng sarili niyang pamilya, kinakailangan ay nakahanda siya sa ganong panibagong yugto ng kanyang buhay. Opo. At isa pa, kapatid na Vincent, dapat maunawaan ng mga anak na hindi habang panahon ay kapiling nilang buhay ang kanilang mga magulang. Talagang darating ang yugto ng panahon na yung pagpapahinga. Okay. Mawawalay ang mga anak sa piling ng kanilang mga magulang. Sana, bago dumating ang mga ganoong pagkakataon, naihanda na yung kinabukasan ng mga anak. Paano pa makikilala ayon sa Biblia yung mga anak na nagpakatalino dahil sa pinag-isipan nila yung kanilang buhay? Sabi po, huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain. Sa mga katwid, namimili ng magiging kaibigan o kabarkada. Hindi siya makikibarkada sa mga taong may masamang bisyo, gaya halimbawa ng pagiging lasenggo, umiinom ng inuming nakalalasing, lalo naman yung gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi makikisama doon ang isang kabataan na pinag-iisipan niyang mabuti yung kanyang buhay. Oo, kasi tiyak na mapapariwara siya pagka ang kanyang piniling kasama, kaibigan o kabarkada ay naruroon sa paggawa ng mga kamalian. Opo. Ano pa ang sinasabi ng Biblia na katangian ng anak na matalino? Ang sabi po, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng iyong buhay at huwag hahamaki ng iyong ina kapag siya ay matanda na. Kaya kahit dumating pa ang panahon na yung anak na ang sumusuporta sa pangangailangan ng magulang, matanda na yung magulang, mahina na sila, yung anak na matalino at sumusunod sa mga aral ng ating Panginoon Diyos, namamalagi yung respeto dun sa kanilang mga magulang. Kailanman ay hindi mawawala yung kanyang paggalang sa kanyang ama, maging sa kanyang ina. Lalo na pagka yung mga magulang niya ay siguro hindi na nakapaghahanap buhay o kaya ay iginupo na ng karamdaman dahil sa nagkaroon na ng edad Talagang dumarating yung ganong pagkakataon. O ka nagkakaedad ay maaaring malakas sa isip pero yung katawan ay humihina ng unti-unti, ginugupo ng karamdaman. Yung anak na matalino, marunong gumalang at nagmamahal sa magulang ay hindi niya kailanman susumbatan o kaya ay puputyain. Hindi niya pagsasawaan na siya naman na anak ay ipadaraman niya yung kanyang pagmamahal at pagtanaw ng utang na loob sa kanyang mga magulang. Mga mahal po naming taga-subaybay, sana po ay nakatutulong ang mga gabay na ito na ating binasa sa Biblia, mga salita ng Diyos, na gabay po nating lahat. Hindi lamang sa isang matatag at maligayang sambahayan, kundi higit sa lahat, maging matatag tayo sa ginagawa po nating paglilingkod sa atin pong Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Inaanyayahan po namin kayo muli sa isang panalangin sa atin pong Panginoon Diyos. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po. Ang iyong mga payo, mga aral mo po na nakasulat sa Biblia, nasanggabay po namin araw-araw. Ito po ang mahalaga na sana'y matanim ng malalim sa aming puso at isipan. Amen. Para kami ay laging nagagabayan, kami ay laging natuturuan ng nararapat po namin gawin. Hindi lamang sa kaligayahan namin at kapayapaan habang naglalakbay sa mundong ito, kundi higit sa lahat sa pagtataguyod po ng aming paglilingkod. Amen. Alalahanin mo po ang lahat ng inabot ng palatuntunang ito. Hindi lamang makatulong sa kanila ang mga aral mo pong ito, kundi ang aming pakisuyo, makapiling po namin sila at makasama sa tunay na paglilingkod sa loob ng iyong banal na iglesia. Amen. Alalahanin mo po ang iyong bayan sa mga huling araw na ito sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan, Kapatid na Eduardo Manalo, at ng aming pangalawang tagapamahalang pangkalahatan. Ibiyaya mo nawa sa amin ang kapayapaan at ang kaligayahan namin sa pagtataguyod po ng aming saguting hileo. Magalang po naming inihiling ang lahat
sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Sumainyo ang palatuntunang salita ng Diyos, ang gabay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Nawa ang mga aral ng Diyos na ating napakinggan ang maging gabay natin sa ating pamumuhay.